Hi, Jessamy. Now we'll watch a chess match between an 8-year-old, same as your age, and an adult chess master. You observe their moves, watch and learn. Yung video po na napanood nyo ay isa pong casual na bullet game between National Master Sean Martinez, isa din pong kilalang chess coach sa USA ngayon, laban kay 8 years old na Pinay chess prodigy na si Megan Althea Paragua. Sa game po na to, white po si FIDE Master Luis Placuer. Ang tinira niya po ay E4. Ito naman po si Megan Althea Paragua, nag C5. So, Sicilian. Nag Knight F3, D6, Bishop C4, Knight F6, and then C3. Medyo kakaiba yung piniling linya dito ni FIDE Master Luis. Ito po may pagka-delayed na Sicilian alapin. Ang gusto niya pong gawin dito, itrap po yung bata na mag Knight takes E4 kasi nga naman libre yung pawn. Kaso may tricks po dito yung white na queen check sa A4. Ngayon, kahit ano iharang mo dyan, let's say knight po sa C6, ang gagawin niya, bishop takes F7, king takes F7, mag takes E4 at equal lang ito pero nakalabas po yung king ng black At sa mga bata po na tulad ni Megan, hindi ganun kadami experience, medyo mahihirapan i-handle yung king na nasa labas. Ayan, so ibalik natin, no? Kaya ang ginawa po dito ni Megan, nakakatuwa din, hindi basta-basta nahulog sa trap. Ang ginawa niya, nag-E6 lang. Sinimplihan lang, no? Ngayon, dahil sa E6, hindi ka na ngayon maka-bishop takes F7, libre na to. Kaya napilitan mag-queen E2. Pagka queen E2, nag-bishop E7 lang dito si Megan. Umatras po yung bishop ng white sa B3. Nag-castling lang dito si Megan. Nag-castling din po ang FIDE Master. Knight C6, develop lang. Nag-D4, ayan, kinontrol na po yung sentro. C takes D4, kinain lang din ng pawn. And then, nag-A6 po si Megan. Yan, novelty na po yan ng laro. Ibalik ko lang ng konti. Ang pinaka-common po, nag-D5. China-challenge po yung gida pag tinulak, nagna-knight E4. Yun nga lang, nakukulong yung bishop Ang ginawa po dito ni Megan, A6, a very typical idea sa mga Sicilian opening. Dahil ang gustong gawin yan, mag-B5 po, tapos ilalagay yung bishop sa B7. So dito po, nag-knight C3 na si FIDE Master Luis, at eto na nga, nag-B5 na si Megan. Nag-E5 naman dito ang FIDE Master. Kinain lang po yan ni Megan, kinain din ng pawn, and then nag-knight D5. Pagka knight D5, rook D1, pinin yung kabayo pero binaliwalayan ni Megan, nag-knight takes C3 lang. Ang idea po dito, hindi pwedeng kainin yung reyna kasi may knight takes E2 check. Tapos makakain yung torre niya later on, winning na dun yung black. Kaya pasado, B takes knight, and then nag-queen C7, umiwas po siya. Nag-queen E4 dito ang white. Ang idea nyo, bishop C2, mamatihin dun. Pero hindi pinansin ni Megan, nag-bishop B7 lang develop. At ito na nga, no, nag-bishop C2 si FIDE Master Luis. Napilitan si Megan mag-G6 para depensahan. And then, nag-queen F4. Grabe yung queen F4 with idea of queen H6. Tapos, knight G5 tatalon. At dito po talaga namangha ako sa understanding ng bata sa paglaro. At the age of 8 kasi, tumira po siya dito ng napakagandang maneuvering idea. Ito po yung knight B4. Grabe, pinakain lang yung kabayo. Ang gusto ng knight B4 na yan, example, kinain po yan ng white, mag-queen take C2. So, hindi pa basta-basta makapag-queen H6, no? Libre pa yung torre. Pag nag-develop ka naman ng bishop, pwede kang tirahan ng mga simpleng rook FD8. Ayan, so threaten pa rin ito, hindi pa rin makapag-queen H6. Pag nag-group ka naman po dito sa C1, titirahan ka lang daw po ng mga queen E4 palit-palit. Tapos pag pumunta dito yung reyna, may mga bishop ka na natira sa F8 na makakatulong para mamaya mag-bishop dito, depensa, may pressure pa sa E5. So yun po yung pinaka-idea. Ngayon, pag ina-analyze mo kasi itong knight B4, syempre, as a chess player, titingnan mo din ano mangyayari pag hindi kinain. Yun nga yung pag nag-bishop B3 lang, yun po yung tinira ng Luis. At pagka bishop B3, eto yung nagustuhan ko maneuver Knight D5, ayun, no, gumanda yung lapag na kabayo from knight sa C6, no, napunta na sa D5. So, mas maganda na yung dating. Ibalik ko lang po na konti, siguro yung iba nagtataka, bakit po hindi kinain yung pawn libre. Nakakailang po kasi yan kasi may mga idea na bishop D2, inatake yung reyna, pag umalis yung reyna, inatake po yung kabayo, ayan din yung queen, nakatutok. So, persado po yan, mag-queen C5, at pagka queen C5, may idea na bishop E3.
So, aalis ka na naman. Saka pupunta, let's say, queen C7. Meron na namang rook C1 at nakakailang na po, no? One pawn nga po dito yung white pero ang daming nailabas na piyesa no dahil po sa tempong nakuha sa reyna ng black. So ibalik po natin. Kaya grabe ang ganda ng pinawalan dito ni Megan. Nagustuhan nga ng engine number 1 move knight d5 black. So pagka knight d5 po no na pressure yung reyna, na pressure pa yung pawn. Ang ginawa dito, queen h6 ayun tinuloy na yung plano. At yung idea nga na medyo nakakatakot, knight g5 Pasado ka kumain, pagka bishop takes, papasok dito sa F6, may mati sa G7. Yun po yung gustong gawin dito ng white. Kaya si Megan, napilitan mag F6, ayun, to prevent po yung knight G5. Napaka-normal na approach no, sa ganong klaseng thread. Kasi ang pinaka-idea niya, pag po kinain, yun po yung nangyayari, nag-bishop takes ka, mabubuksan na yung reyna defending h7. So, wala masyadong pressure. Pero ibalik ko lang po muna, no? Kasi may suggested mo po dito yung engine na medyo dapat ang lalim ng analysis po talaga para makita mo. Kahit ako, mahirapan ako itira to eh. Ito po yung knight takes c3 lang. Huwag daw pong pansinin. Kasi pagka knight c3, mo threaten yung rook eh. Ang problema dyan, di ba, may knight g5. Pagka knight g5, titikman lang daw. Tapos pagka bishop takes, eto, magandang tiro. Queen c6 lang. Babaliwalain po yung threat dito, mati sa g7, kasi may threat ka ngayon na counterplay. So pag dinipensahan mo yan, nag-f3 ka, kakainan ka lang daw po dito sa d1. At yung bishop f6 po, mali. Kasi bago mo mamati sa G7, maunang mamamati yung white. Meron kasing Queen C5. Ayan, hindi pwede sa King F1, no, mati. Pag tumakbo ka dito, ito po yung tinatawag nilang smattered mate, no? Pagka Knight F2, may King G1, Knight H3, yan, double check po yan. Persado yan, King dito sa H1, Queen G1, sacrifice. Pag kinain mo, Knight F2, mati. Grabe, ganun katindi pala ang dapat po makita. No? Ito po ay rapid game lang. Ang hirap makita niyan. Siguro kahit ako, baka ang itira ko dito, mapapa F6 talaga ako. At yun nga yung ginawa po ni Megan. No? Hindi niya po kinain niya, nag-F6 siya. Pagkakain, bishop takes, at ayan daw po ay equal sa ngayon. So pagka bishop takes F6, nag-queen H3. Pre-measure po yung pawn sa E6. Dinepensa lang yan, queen F7. Nag-bishop h6, inatake yung tore, nag-rook e8. Pagka rook e8, nag-rook c1, ayan. So, dinipensahan po yung pawn. Ngayon, dito po, no, libre yung pawn, pero hindi pwedeng kainin. Kasi pag kinain po yan, knight takes ka, example, kakainin lang daw yan. Pagka bishop takes to, kala mo winning ka na, eto no, knight g5, sa pool ang reyna, sa pool yung pawn, ayun no, nakatutok. Hindi lang yon, eto pong queen, tatagos na yan dito sa bishop sa c3. Losing agad. Kaya hindi pwedeng kainin at nakita po yun ni Megan. Kaya ang ginawa niya, nag-rook c8 lang. Grabe, no? Nakakabilib yung batang to, no? Normally, yung mga bata, pag libre kain, 8 years old pa lang ito, no? Tapos nag-rook c8 lang. Hindi kinain yung pawn. Nag-c4. Kinain po yan. Rook takes c4. Rook takes c4, bishop takes c4. Dito po, according po sa father ni Megan, medyo time pressure na daw po. Less than 2 minutes na lang ang bawat manlalaro. Nag-bishop g7 si Megan. Nag-bishop b3 lang. Ito pong PD Master Luis. Nag-queen f5, pinalit yung reyna. Napakagandang idea, no? So, medyo inaatake kasi siya. Kaya magandang ipalit at dalhin po sa endgame. Ngayon, ang ginawa dito ni Luis, nag-queen h4 Pagka Queen H4, aba matindi. Yung Queen F5 pala na yan, ang idea is to simply remove the Queen from threatening po ito pong pawn sa E6. Dahil nga po umalis siya, nagkaroon na po ng Knight C3 dito si Megan. Pagka Knight C3, atakado po yung tore, tumakbo po yan, nag-Rook E1. Pagka Rook E1, Bishop takes H6 lang si Megan. Kinain naman ito ni Luis. Kinain ni Megan ito pong Knight. Kinain din, and then queen takes pawn. Maraming queen takes pawn, no? Binigay lang po yung pawn sa e6, pero hindi matikman. Kasi po, pag kinain po yan ng bishop, check yan, kakainin lang eh. Tapos pag kinain mo, may queen lang po sa g4 dito si Megan, sa pool yung tore. At yung king, so bagsak, losing. Kaya nga,
ang ginawa dito, nag-queen lang po sa H4 eh. Yun nga lang, blunder daw pala yan. Okay? Ang tamang tira, balik natin, Queen E3. Palit-palit. Pag kinain daw, kain, atras ng kabayo, mag-rook takes ka, kain, kain. So, endgame, knight versus bishop, pero equal lang po. So, very drawish po ito, no? So, ibalik po natin, no? Ang ginawa nga po, nag-queen H4 eh. Pagka Queen H4, winning na daw po dito si Megan. Alright, yun nga lang no, ang oras nila dito less than 30 seconds na lang according po sa father ni Megan. Ang mangyayari kasi, dapat ang itira dito ni Megan para manalo, Knight E2, check. Pero grabe, yung mga kasunod na tira, ang hirap makita. Kasi pagka Knight E2, tatakbo yan King F1. Ang tira daw dito, pagka King F1, Rook F8, aba naman talaga. Nag-Rook F8 pressure sa F2 kahit na depensado, iniwanan yung E6. Siyempre, pagka Bishop takes E6, yun ang ititira, King H8. Grabe talaga. At eto po yung matindi. Pagka King H8, hindi po pwedeng kainin yung kabayo dahil mate. Pangalawa po, ang parating na thread dito ng black, dapat makita mo to, G5, attacking the queen. Kasi walang mapupuntahan yung queen na kung saan madidepensahan niya pa po itong pawn sa F2, mamamate, maki-queenless. Ganun yung pinaka-thread. At grabe katindi yun. Paano mo makikita yun? Less than 30 seconds, no? Kahit ako, hindi ko ititira yun eh. Malamang, ang gawin ko nga din eh, yung tinira po ni Megan, Knight D5. Since one pawn up na siya, prinotektahan niya po yung E6, sinarangan niya yung bishop. Yun po ang tinira. Ito naman po si Luis, nag-queen po sa G5 eh. Na kung saan, blunder. Dahil merong napakagandang tira dito si Megan, Knight F4. Oh, no? So, hindi lang pala yun basta-basta po depensa sa pawn. Maneuvering idea to go Knight F4. At ang Knight F4 po, may idea yan na Knight H3 sa pool po yung king at yung queen. At dito po, walang magawa. Si FIDE Master Luis, siya po ay nag-queen G3 na lang. Pagka Queen G3, Knight E2, persadong kainin, kinain, at dito na nga po, naubusan ng time si Luis. Hindi na po nakatira si FIDE Master dahil losing din naman, one pawn down na, quality down pa. Kaya mahihirapan eh. At yun na nga, no, naubusan ng oras, nanalo po si 8 years old Pinay chess prodigy na si Megan Althea Paragua sa isa pong FIDE Master ha. Grabe. At the age of 8, nakatalo agad ng FIDE Master. Matindi, no? Hanip na yan. Nakakabilib.